mga apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at nakita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng Diyos na ating Hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan na po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa araw pong ito ay ginugunita natin ang kabanalan at paglilingkod ni Apostol San Bernabe. San Bernabe, Saint Barnabas.
At si San Bernabe po ay isa sa mga paborito kong tauhan sa Ebanghelyo, paborito kong mga ninuno natin sa kasaysayan bilang mga Kristiyano. Si San Bernabe po, sa aklat ng mga apostol, ng mga gawa ng mga apostol, nabanggit na isang Levita. Sa katuwid, malapit siya sa mga nagtatrabaho sa templo. Malapit siya sa mga taong madalas na nasa templo. At sa kanyang paglilingkod, sinamahan niya si San Pablo. Si San Pablo naman ay isang Pariseo. At noong panahong iyon po, mga kapatid, medyo hindi mo mapagtatambal ang Pariseo at Levita. Yung mga Pariseo, mas madalas na nasa sinagoga, nagbabasa ng salita ng Diyos, nag-aaral ng Biblia. Yung mga Levita at mga Saduseo, mas nasa templo, mas inaasikaso ang ritual sa templo. Kaya nung panahong iyon, nagkaroon ng mga pagkakataon na nag-aalitan pa nga ang mga Pariseo, Saduseo, Levita, iba't ibang mga grupo sa kanilang lipunan. Pero tingnan mo si Jesus. Isang Pariseo at isang Saduseo, Levita, pinagsama niya sa iisang misyon. Magkaiba ang pinanggalingan, kinaugalian, pero pinagsama niya sa iisang paglilingkod. Trip na trip ni Jesus yan. Doon pa man ginagawa, pinagsama niya sa iisang grupo si San Mateo na isang kurakot na politiko at si Simeon na isang NPA noon. Pinagsama niya maging magkaibigan yan, dalawang yan. Imagine mo. At ngayon, eto na naman, si San Pablo at si San Bernabe magkatunggali, pero pinag-isa sa iisang paglilingkod. Ganyan talaga ang hiwaga ng bokasyon ni Jesus. Ganyan ang hiwaga ng paglilingkod ni Jesus. Kaya naman mga kapatid, sana makita natin na ang misyon natin ay hindi lang yung trabaho na kailangang gawin. Ang misyon natin ay yung mga kasamahan na isinugo sa atin. Sila ay bahagi rin ng pagmimisyon natin. O sabihin pa nga ng mga kaibigan kong pare, sila ay mission din. Mission din. Yung iba kasi, ang tingin sa kasama sa paglilingkod, imbis na misyon, konsumisyon. O, kapag ang tingin mo sa kapwa sa misyon ay konsumisyon, pati yung iyong trabaho, hindi na yan magiging misyon, magiging konsumisyon na rin. Mga teacher, ang misyon ninyo ay hindi lang yung mga estudyante. Kasama sa inyong misyon ang mga kaguro ninyo, mga kasamang nagtatrabaho sa eskwela, ang mga janitor, ang gwardiya, ang mga office staff. Lahat sila ay misyon din. Ang misyon ay hindi lang yung mga estudyante o mga bata, kundi lahat ng kasama. Mga naglilingkod sa pamahalaan.
ang mga pagmimisyon ninyo ay hindi sa mga nasasakupan nyo lang. Yung mga kasama nyong kagawad, secretary, treasurer, office staff, janitor, guard, driver, lahat po sila ay mission din. Ay mission din. Ang pagmimisyon natin ay hindi lang sa trabaho natin, kundi sakop kasama ang mga kamisyon natin, mga kasama natin sa misyon. Sila ay misyon, hindi konsumisyon. Kaya sana mahalin natin hindi lang ang trabaho, kundi pati ang katrabaho. Kahit na kung minsan yung katrabaho, yung kamisyon, ay taliwas o tunggali sa ating nakagawiang kasama. Tandaan po natin yan. Minsan kasi, pagka kainis natin yung kasama natin sa trabaho, sabihin natin, ay naku, magpo-focus na lang ako sa trabaho, stress kayo. Kapatid, yung kasama mo dyan sa trabaho yan, mission din yan. Kaya kasinugo ni Jesus dyan para mag-mission sa kanila. Nung minsan, may nakausap akong nagtatrabaho sa gobyerno na alam ko, pinasok niya ang isang ahensya sa gobyerno na sobrang kurakot. Sobrang kurakot. Hindi ko nasasabihin anong ahensya sa gobyerno. Pero pumasok siya sa isang opisina na sobrang kurakot. Pero kilala ko tong mamang ito na napakatuwid, napakaayos, napakamakatuwiran. At makalipas ang 2-3 taon, nababalitaan ko na umaayos ang kanilang opisina ng gobyerno. Nabawasan niya ang katiwalian, ang nakawan, naayos niya ang kanilang tanggapan. At anong ginawa niya? Dahil sa curiosity ko, tinanong ko siya, paano mo nagawa yan? Na nabago mo ang opisina ito. Sabi niya, Father, sa totoo lang, buntik na ako umalis dyan. Kasi hindi ko nga masikmura ang kasamaan, kakurakutan nila. Pero, paano ko ginagawa? Isang araw, parang may bubulong sa akin na anghel. At sinabi niya sa akin, narinig ko, sabi niya, narinig ko sa puso ko, para may anghel na bumubulong sa akin. Sabi niya, hindi lang ikaw ang matuwid dyan. You are not the only good person there. At para ako nabuhusan ng malamig na tubig. Kaya nung umagang yun, pagkagising ko, pumasok ako sa opisina, hindi para hanapin kung saan sila nagkakamali at nagkakasala, kundi kung saan sila mabuti at tama. Hinanap ko kung saan sila tumatama. At Father, doon po ako nagsimula. Sa huli, kahit na may mga mali pa rin silang ginagawa, pinili ko silang mahalin. Sa pag-asa na kahit papaano, nababago ko sila. Hindi ko naman inasahan na ganito kaganda ang magiging bunga. Nung marinig ko ang kwentong yun,
naalala ko si San Bernabe. Ang sinugo ng Panginoon sumama sa misyon. Kahit na yung kasama sa misyon ay mahirap samahan minsan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat isinusugo mo kami hindi lamang sa misyon, kundi maging sa mga kasama sa misyon. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagmahal katulad ninyo. Amen.